Hey guys, welcome to my channel. So, a few minutes ago, natapos na yung seminar namin with Tio and Estreliance, no? So, it's a gunfighter class. So, yung unang seminar namin a few weeks ago was the proper mindset, no? So, ngayon, gunfighter class, and it talks about self-defense and when to act, mga ganon. So, eto ano lang, story time. And I just wanna relay kung ano yung mga na-pick up ko sa seminar. By the way, shout out na may mga friends natin, mga friendship natin, umattend din ng seminar. Nandiyan si Bricks, si Serbot Canlas, si Mark Aleta. Ito yung mga nare-recall ko. Siyempre si S. Reliance, si Charles, si Paul, kompleto kaming apat. Si Charles, si Paul, tsaka si Doc Lawrence, si Dwight Imperial, nandyan din. Sino pa ba yung mga napansin ko? Yun, sorry na lang kung hindi ko matandaan, pero yun. Yun nga, no? So, I am not gonna try. I'm not even gonna try to replicate the seminar, no? Ito, nagre-relay lang ako ng learnings na nakuha ko doon. And in saying so, syempre, hindi ako pwede magpakita ng mga materials na ginamit sa kasi may intellectual property rights yan. And also in respect dun sa nagkandak ng seminar na si Tio. Anyway, so as a prepper, competitive shooter, or just a regular gun guy or family man, i-relate ko sa inyo kung ano yung natutunan ko. Bakit ko na-mention yun? Kasi ganito yan. In-start kasi yung seminar dun sa tanong na ano ang iyong mission? What's your mission? What's your objective? Kaya nakakabilib kasi yun dun ang start pero babalikan mo palagi yung tanong na yon. What's your mission? Ano ibig sabihin? Kaya mo ba gustong matuto ng ganyan gunfighter class is you want to protect your family, you want to protect yourself, are you preparing for SHTF, are you trying to shoot competitively? So marami kang pwedeng direction ng training mo, pero tanungin mo palagi yung sarili mo anong mission mo, anong objective mo, like gusto mo ba makauwi ng buhay sa pamilya mo, 'di ba? So napaka-importante noon Napaka-importante. Yun ang isa sa mabigat na learnings. Tatanungin mo yung sarili mo, ano ba talaga ang mission mo? Okay? So ano pa? Bakit? Anong question and answer portion? Sabi ni Tio, yung nag-conduct ng seminar, sabi niya, may mga question ba kayo? So ako, pumasok sa isip ko, a long time ago, meron akong pasyente sa dialysis na nagkukwentuhan kami about guns and parang yung may mass shooting yata na nangyari that time. Sabi niya sa akin, what can you do with your LCP 380? That guy is shooting 5.56. Parang hindi agad ako nakasagot, no? Kasi mahirap naman talaga sagutin 'yon. Pero based on the seminar, what is your mission? Kung ang purpose mo is makauwi ka ng buhay sa pamilya mo, then no question, hindi mo kailangan gamitin yung baril mo. Kaya may maganda mga puntos na natakal kanina na hindi naman talaga first option is to engage the target If you can evade, avoid, de-escalate, yan ang una mong gagawin. No? Ibig sabihin, kunyari, may mass shooter, meron ka LCP 380. Sabi mo, ang mission mo is to go home to your family na buhay ka or maisalba mo yung pamilya mo, then yun ang mission mo, yun ang gagawin mo. Remember guys, no, sa mga katulad ko na nagko-concealed carry. Okay? Hindi tayo police. It is not our job, it's not even our duty na labanan yung krimen na makikita mo. Yung primary duty mo is self-preservation. Iligtas mo yung sarili mo
or mahal mo sa buhay. Kaya balik tayo dun sa mission, vision. Hindi, mission lang pala, no? Ano mission mo, 'di ba? Kung ang mission mo is makauwi ka ng buhay, why risk? Why risk your life? 'Di ba? So babalik din pala dun yung yung sagot doon sa tanong ko. Kasi hindi ako nakasagot nung tinanong ko ng pasyente ko eh. What can your LCP-380 blah blah blah. Para bang sinasabi niya, silbi ng baril mo eh 556 yung nagpapaputok. Hindi naman ako obligadong mag-engage 'di ba? Pero in the case na wala ka ng aatrasan, wala ka ng hindi ka na makakapag-evade, hindi ka na makakapag-avoid, no? Na corner ka na. Sabi nga nila yung kahit daw yung mabait na aso pag na-corner nangangagat lalo ka na kahit may baril ka kahit 380. Diba, iba nga lumalaban nangangalmot kahit alam nila na kasi self-preservation 'di ba? Lalo na may 380 ka, 'di ba? And then maganda rin sabi ni Tio na syempre depende sa situation, napaka-complex kasi hindi mo naman talaga mape-predict yung scenario. Pero pinakamaganda yung nasa yung element of surprise, 'di ba? Pag yung perpetrator or yung criminal hindi alam na may carry ka, may advantage ka. Kahit 380 lang yan. Hindi ka pwede makipagbarilan na 380 tapos siya naka-AR. Hindi pwede, 'di ba? As much as you can, i-avoid mo, i-de-escalate mo. And dun sa magtatanong, paano ba mape-prepare mo? How do you train yourself? Yan, yung maganda, no? Paano ba matitrain yung sarili mo? Kasi, ay sayang, hindi ako nakakuha ng notes. Sabi niya kasi dito, under stress, yung subconscious daw runs the show. So, ibig sabihin, pag na-stress ka, hindi ka makakapag-isip ng tama, di ba? Hindi ka makakapag-isip ng tama. So, dapat pinapractice mo na yung sarili mo, pinapractice mo na yung mind mo, para just in case, magkaroon ng similar scenario, sasabihin ng brain mo, I'm familiar with this, ganito gagawin natin. 'Di ba? Magiging automatic yung response mo. Ano ibig sabihin? Maganda yung mga tips niya. Daily decision reps or repetitions. Study real incidents. Maganda diyan yung active self-protection. Kasi si John Correa, diba, nagpapakita siya ng mga CCTV footage, yung mga actual na barilan, paano yung nangyari, diba? And then, i-exercise mo yung mindset mo. Imagine mo yung sarili mo na nandun kasi sa scenario, mag-i-imagine ka talaga anong gagawin mo pag ikaw yung nandun sa mga ganong scenario. And napansin ko nga rin sarili ko, parang nagiging automatic na Ano ibig sabihin? Like, kanina, kumain kami ng misis sa Cracker Barrel Restaurant. Sabi ko sa kanya, dito ka umupo. Alam ko na agad yung seating arrangement. Kasi nga, ako yung may dalang barel. Kaya dapat kita ko yung sino yung papasok sa front door, di ba? Alam naman, ako na nga yung may barel, tapos parang oblivious ako sa nangyayari sa likod ko. Di ba? Dapat ako yung unang, may awareness. Ako yung may awareness. Di ba? So, yun. Napag-usapan ulit yung OODA loop. OODA loop. Na-discuss na natin last time yung OODA loop, no? So, yun. Maganda pala yan, no? Parang meron kang mind exercise. I-imagine mo yung sarili mo. How do you prepare for a similar situation? Although, nakaka-stress yung mga ganyan. Pero, what can you do? How do you train for yung mga delikadong scenarios na yun, mga napapanood natin sa active self-protection through learning from other experiences, di ba? Yung mga what others have experienced. Yun ang maganda yung na pick up ko doon. Na imagine mo sarili mo na paano kung ako yan? Anong gagawin ko? Yun ang maganda So parang mental rehearsal. You run vivid scenarios. Para ini-imagine mo nga ng scenario. Ako nga, meron ako mga ini-imagine Pag kunyari, wala ako sa baril ko or kailangan may time akong bumunot, kailangan example lang to hindi ko ina-advise na ganito rin gawin nyo. Ang unang pumapasok sa isip ko, paano pag merong bad guy sa harap ko? Maghahagis ako sa mukha niya, lalo na sa restaurant, para makabunot ako, para ako yung mauna. 'Di ba?
Mga ganun, nagra-run ako ng scenario. Pagka paulit-ulit mo na palang ginagawa yon, yung repetition, parang minsan nagiging automatic. Na-realize ko yan sa sarili ko eh. Na ako pag pumupunta ako ngayon sa restaurant, kakain sa restaurant, mas nagiging aware na ako. Nagkakaroon na ako ng backup plan, saan yung exit, anong gagawin ko pag merong, bad guy na pumasok. Mga ganun, nagra-run ka ng mga scenarios, which is a good thing. Mental exercise. Kasi nga, kailangan daw masanay yung brain mo para pag dumating yung point na merong something similar na nangyari, sasabihin ng brain mo, automatic, ganito gagawin natin ha. Kasi familiar na tayo dyan. Ang ganda, maganda yung ganong maganda yung ganong thinking. Kasi dati yun ang tanong ko eh. Papa, how do you train yourself yung mga scenarios na hindi mo pa na-experience? So, imagine mo yung sarili mo, do your own research, look at videos online, ang daming available na materials online. Tapos, ito pa, flight, freeze, and fight. Okay, so, nagbigay siya ng data. Ang pinaka na ano ko dito, yung sa pinakadulo, 21% daw, nagkakaroon ng false memories. Kaya di ba sabi ko sa inyo, a long time ago, nung umattend ako ng training sa Waco, Texas, tapos nag-share ng information yung police sa Waco, active duty police kasi siya yung nag-seminar sa amin, sabi niya, yung meron daw silang kasama na nagkaroon ng encounter sa McDonald's, nagpaputok ng baril, nung tinanong siya kung ilang rounds ang pinuputok niya, sabi niya, isang lang, parang, I don't know kung 15 rounds lang sabi niya. Pero nung tinignan na yung round count, nakadalawang magazine pala siya. So, ibig sabihin, nagkaroon ng false memory. Sa pagkakaalam niya, ganito yung nangyari, pero iba pala. Diba? And sabi yata ni Tio, based on real events, yung mga police daw, pag napa-encounter, they are allowed up to 48 hours, 2 days, bago sila magbigay ng side nila sa encounter. Bakit? Kasi kailangan mag-settle down yung brain mo kasi yun kita nyo, false memory. Tapos yan, meron nga 52% daw nagkakaroon ng memory loss, hindi matandaan. 'Di ba? Hindi matandaan, nagkakaroon pa ng tunnel vision, and so forth. So, ang pinaka-advice ko diyan, na yun din yung na-advise ni Tio, pag kayo na encounter, example, nagamit nyo yung baril nyo, self-defense, huwag kayong magbibigay agad ng pahayag and don't talk immediately, no? Sabi nga, you have the right to remain silent. Use that right. Gamitin mo yung right na yun. Hindi yung nakakita ka lang ng pulis, ay sir, nabaril ko yung mga yan. Inamin mo na agad yung yung ikakaso sa'yo. 'Di ba? You have the right to remain silent. Gamitin mo yung right na yun. Kasi, yun pagka high stress situation, hindi ka makakapag-isip ng tama. Minsan, hindi in sync yung brain at saka yung bibig. Iba yung sinasabi ng bibig, salta ng salta kasi na-stress ka Nakita na ba kayo ng mga ganong tao na pag na-stress salta ng salta? Hindi niya na alam yung sinasabi niya. So, delikado. Kasi baka may masabi ka na madidiin ka pag nagkaroon na ng kasuhan. Lalo na sa Pilipinas, obligado, sabi ni Doc Lawrence, obligado ang police na kasuhan ka and then patunayan mo na innocent ka. Okay? Sa Amerika, ganun din naman, pero mas maikli lang yung process. Pwede nila pag sa initial investigation inosente ka, hindi ka na nila kakasuhan. Kahit tama yung ginawa mo, like yung in-example niya yung ex-marine daw na merong chinoke sa subway sa New York, tapos namatay, kinasuhan yung ex-marine. Ang problema, nagsalita yung ex-marine kasi yung mga police, sabi ni Tio, the police, they want you to talk. Gusto nila magsalita ka talaga. Ang problema, kakasalita mo, kala mo kaibigan mo sila, binabaon mo na pala yung sarili mo, sa kaso.
Ayan. Ano pa? Ayan, oh. Ayan, sa use of force, pinag-usapan din yung use of force, no? Parang na-discuss dito yung advice ni Tio na pag nagkikerry daw siya ng brass knuckles, nagkikerry din siya ng pepper spray, tas tsaka barel, tsaka kutsilyo, meron din siyang carry. Pero syempre, depende sa batas, know the laws, kung ang nasaan ka, like may mga lugar na bawal ang pepper spray. Pero kakapanood ko rin kay Active Self-Protection, na-appreciate ko yung pepper spray eh. Kasi hindi naman kailangan lahat putukan mo eh. Kahit na-threaten ka, hindi naman kailangan, sabi niya, hindi naman kailangan lahat puputukan mo. Sabi mo, yeah, na-threaten ka. Pero, example, kunyari daw may baliw. Alam mo naman baliw eh. 'Di ba? Kailangan mo pa rin mag-act. Pero, pag pinutukan mo yan, baka naman lalo kang mabaon. Kasi sabihin, alam mo na nga ang baliw eh. Bakit 'di ba? Pero, kung may pepper spray ka, okay, mapapalayo mo lang siya. Or yung nangyayari ngayon sa Minnesota, di ba? Maraming mga liberal na may topak. Yung iba doon, hindi mo naman kailangang putukan agad, no? Pepper spray lang. Ganun yata rin approach ng mga ICE agents eh. Pepper spray lang, okay na, makokontrol mo na yung crowd. Hindi mo kailangan barilin lahat yung mga yon. Unless matreten yung buhay mo, like sagasaan ka, pwede. Pero kung minumura ka lang or hinahampas yung sasakyan mo, 'di ba? May mga ganung bagay. So maganda rin. And then na-bring up yung beer na, yung mga non-lethal. Sabi ko talaga, I don't believe in that. Buti parehas kami ni Tio, no? Pag gumamit kayo ng mga non-lethal, yung mga minamarket na non-lethal like beer na, it can get you killed, no? Una-una kasi yung kalaban, hindi mo alam kung merong lethal. Tapos ikaw, formang barel, tututok mo sa kanya, syempre baka putukan ka nila. Dahil sabihin nila, oy, akala namin totoong baril ang dala mo. Hindi pala, pepper gun lang pala yan. Like a beer na. Plus, napakamahal pa ng beer na, no? Mas mahal pa sa totoong baril. Ang rason yata ni Tio is, hindi naman pwede meron ka na naka-holster na baril, tapos may naka-holster ka pa na beer na masyadong cumbersome. Minsan magkamali ka pa ng bunot eh. Bumunot na ng lethal yung kalaban, tapos beer na lang pala mabunot mo. Ay, mahirap yan. Pagka use of deadly force, either Pilipinas or America, you need to stay within the boundaries of the law. Dapat alam mo yung batas, how the law works, no? Ano ibig sabihin? Na-mention dito, disparity of force. Ano ibig sabihin? Kunyari nga, lalaki ako, 5'9". Tapos kunyari, merong susuntok sa akin na 4'11" na babae. Hindi ko yung pwedeng putukan, di ba? Kasi, mas malaki ako sa kanya. Tapos lalaki pa ako. Pero kung the other way around daw, tapos babae siya na 4'11", example, tapos inatake ko siya physically, pwede niya akong putukan kasi mas lamang ako na ako yung assailant So, ganun. Disparity of force. Meron siya pinakitang video. Anyway, sabi ko nga, sagana ang internet. Makakita kayo ng mga videos na pinuputukan, no? May malaking bully. Sinapak niya yung maliit na lalaki. May baril pala. Ano ba yon? Justified or not? Just pag-aralan nyo paano yung mga naging decision sa mga ganong kaso. Pero, yun, dun pumapasok yung disparity of force. Ayan. So, malaki yung responsibilidad kasi ang pagkikerry ng barel or pagmamayari ng barel in general, no? Yung malaking question mark is when to use deadly force. Either nasa bahay ka or nakikerry ka, palagi mo talaga yung i-consider kasi ayaw mo humimas ng rehas. Pero wag, parang meron naman on the other side, on the flip side, wag namang napatay ka na dahil kakaisip mo kung legal ba o hindi. Yung mag-hesitate ka, sabi tama, sa part ng training namin kanina or seminar,
kung ikaw mag-decide ka ng maaga. Mag-decide ka agad. Hindi yung nasaksak ka na, saka ka pa lang sayang. Sana pala pinutukan ko na siya. May example nga yung dinownload kong video dati na yung police, meron siyang naka-encounter na babae, na lalaki na parang kriminal, nasa eskinita sila. Tinutukan niya ng baril, hindi pa nakakasa yung baril niya, nagkasa pa siya, umaatras pa siya. Kumbaga hindi buo yung loob niya na na gamitin yung baril. Ano nangyari? Nasaksak siya. Naputukan niya yung kriminal na hinuhuli niya, pero nasaksak siya. Pero swerte niya, hindi siya nasaksak sa puso. Imagine kung nasaksak siya sa puso. So walang silbi yung baril mo, di ba? So ayun. Okay, so mahaba na tong videos na to. Hindi ko naman talaga ma-breakdown piece by piece yung seminar namin. 2 hours yung seminar eh. Mahaba yun. And hopefully nabigyan lang kayo ng idea. No? Ako, ang pinakamalaking takeaway doon, tanungin mo nga yung sarili mo, what is your mission? Bakit ka bumili ng baril? Bakit ka nagkikare? Bakit may baril sa bahay? Ha? Nagpe-prepare ka pa for SHTF scenario? Gusto mo bang protektahan sarili mo? Gusto mo kasi doon pa lang masasagot mo na eh. Masasagot mo na yung tanong na, merong naglabas ng baril, makikipag-engage ba ako o hindi? Kung ang mission mo is umuwi ng bahay na kompleto at hindi ka naman police, hindi mo yan trabaho. Di ba? Palaging babalik ka doon sa mission mo, ano yung objective mo. Diba? Kung ang mission mo is maging superhero ka, ikaw magiging tagapagligtas ng lahat, well, it's okay, hats off. Kaso, ino-open mo yung sarili mo, di ba? Sa potential lawsuit, na potential maghimas rehas. Kasi initially, kailangan ikulong ka muna eh. Bago ka sampahan ng kaso, hihimas ka talaga ng rehas. Di ba? So, kasama yun dapat sa i-consider mo. Is it worth it? Marami kang dapat i-consider. Di ba? Pag ba nakita ko na kinugulpi, bubunutan ko yan ng baril o puputokan ko. Paano yung consequence? Di ba? Keep in mind, mga civilians tayo. Mindset lang to ng civilians ha. Hindi tayo police. Hindi niyo rin pwedeng sabihin, duwag ka pala eh. Well, kasi hindi yun ang mission ko eh. Hindi ako bumili ng baril para, to keep the peace and order. Ang mission ko parang statistics will show sa mga concealed carriers dito sa US, I think in general, namamatay pag nakikialam. Ibig sabihin, hindi naman nila business yon pero nakialam sila. It's a risk talaga na sugal. Kumbaga, it's a sugal. And yun ang sadly, majority nga na namamatay, na nagkikiri ng baril, yung nakialam. Okay? Na, hindi ko pwede sabihin na, paubayan mo na lang sa pulisyan. Pwede ko rin gawin na mag-act, no? Depende, case-to-case situation. Pag ikaw lang talaga aasahan, anong gagawin? Pag hindi ka nag-act, mas marami siyang mapapatay, anong gagawin? Pero dapat, iisipin mo palagi yung risk, isipin mo palagi yung mission, tapos tanongin mo yung sarili mo, are you capable? Baka mamaya gusto ng mind mo na mag-act, na makialam ka at matigil yung ginagawa ng mamamatay tao, kaso hindi ka naman nag-train. Never kang nagpunta sa gun range dahil yung binili mong baril, pambahay lang. Tapos nahirapan ka pa mag-acquire ng PTT kaya hindi mo siya napupunta sa gun range, di ba? Paano mo magagawa yun? So, magiging liability ka. Ibig sabihin, malaki yung chance na ikaw mabibiktima or madadagdag ka sa problema. Baka mapagkamalang ka pa ng pulis, baka ikaw pa yung putukan ng pulis, kasama yon. So, maganda yung yung suggestion ng training kanina, ng seminar, yung mental preparedness, mag-iisip ka na ng senaryo, di ba? Paano pag nakialam ako, tapos dumating yung pulis, ako yung barilin? Dapat prepared ka lang sa mga ganon. Di ba? Dapat alam mo na paano ka lulusot, paano
paano mo ma-identify yung sarili mo to the point na hindi ikaw ang unang babaril ng pulis pag dumating sila. Yung mga ganon. So, yun lang. Take away. Know your mission. Anong purpose mo? Anong objective mo? And train your mind to prepare. Mag-isip ka ng mga scenarios. Manood ka ng mga clips. Yan sa YouTube, sa internet. And ilagay mo yung sarili mo sa perspective ng mga taong involved. Paano pag ikaw yon? Anong gagawin mo? So with that, tatapusin na ito, mahaba na ito, no? So hopefully may natutunan kayo dun sa aking shinare, no? Sa aking makakaya. Kasi very informative and hindi natin alam, baka mamaya someday it can save your life. So that's it guys. Thanks for watching. Bye.